kampiyon na radyo. Balik na drama, musika, kasiyahan. Walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama buong mundo'y magpapawaw. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500, laging kabumuhaw, gutom at laging naiihi. Ito ay simptoma ng diabetes. Ang DTX 500 ka, may ampalaya extra na sagana sa Sharon T na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500. Ako si Renato, na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500. DTX 500, bili sa mga butika. Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni Crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natatablan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa. DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika. DTX 500. Malala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa. DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problem. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Tagtag ng pimples? DTX Beauty Soap. Magaspang na balat? DTX Beauty Soap. Gustong humuti? DTX Beauty Soap. Maraming kati-kati? DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika. Ang kakampiyon na istasyon sa Olongapo City, 88.7 K5. K5 News FM. News FM. DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500 upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500. Bili sa mga butika. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
Foro de los Pueblos People's Forum. Isang programa sa komentaryo na komprehensibo, objektibo, mapanuri, nagbibigay karaman at walang pigil na tumatalakay sa mga pinakamainit na issue. Foro de los Pueblos People's Forum. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lang sa pinakakampiyon sa News and Current Affairs. K5 News FM 88.7 Olongapo City. Foro de los Pueblos People's Forum. Foro de los Pueblos. Oras natin ngayon sa K5 News FM Olongapo City. Ganap na 5 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oras na yan, natin pa rin po sa inyo ng DTX 500. Ang panlaban po natin sa iba't ibang uri ng sakit. Umino po ng DTX 500, the super antioxidant. Foro de los Pueblos. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Magandang umaga po sa lahat ng ating mga K5 na nakatutok na. Dito pa rin po sa ating himpilan 88.7 K5 News FM Olongapo. Umaarangkada na po sa inyong mga radyo at sa inyong Facebook Live Foro de los Pueblos Sunday Edition. Kasama po ang inyong lingkod K5 Angelo Turno. Good morning! Sa lahat ng ating mga K5 na naabot po ng ating himpilan ngayon sa kanilang mga radyo, ganun din sa ating Facebook Live. Muli isang magandang araw po ng linggo sa inyong lahat. Sa lahat ng ating mga suki dyan sa Lumang Palengke, Bagong Palengke, Pag-asa Market. Sa lahat ng ating mga consumers na nariyan na nakikipagsiksikan para sa ating mga murang bilihin, magandang araw po ng linggo. Magandang araw din po ng linggo. Siyempre naman sa lahat po ng ating mga masisipag naman na tsuper. Sa lahat ng ating mga taxi drivers, jeepney drivers, tricycle drivers at bus operators. Good morning. Good morning. Magandang araw din po ng linggo. Siyempre naman sa lahat ng ating mga estudyante na walang pasok, at na-enjoy ang mahabang bakasyon. Ganon din siyempre sa lahat ng ating mga empleyado na wala rin pong pasok ngayon at nagpapahinga. Good morning. Good morning. Good morning din siyempre sa lahat ng ating mga nanay, tatay, ate, kuya at lolo at lola. Ating mga tito, tita na nakikinig na po ngayon sa ating himpilan. Magandang araw po ng linggo. Good morning. Oras na naman mga K5 para sa isang oras po nating balitaktakan, kwentuhan at usapan po hinggil sa mga kaganapan po sa ating bansa. Samahan niyo po ako mga K5 mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Muli dito pa rin po sa Foro de los Pueblos Sunday Edition. Mag-comment na kayo dyan sa ating Facebook Live ng inyo pong mga pagbati, ganun din ang inyong mga pulso mamaya sa ating mga tatalakaying balita sa araw na ito. Pero bago ang lahat, it's already September 7. Naku, napakabilis po ng ating panahon mga ka-K5. September 7 na para sa lahat ng ating mga ka-K5. Ikapitong araw na po ng Setyembre. At ilang araw na lang mga ka-K5. Naku, matatapos na naman ang September natin. Dahil napakabilis po ng ating mga araw. Di ba napansin nyo? Parang nung August medyo mabilis yung araw pero mahaba yung oras. Parang ganoon yung dating. Pero ngayon, yung September natin parang isang tulog 7 na agad. Ganun kabilis. Kaya naman sa ating mga ka-K5, kailangan po ngayon pa lang Setyembre ay naghahanda na po tayo para po sa mga darating po nating okasyon at syempre po para po sa mga bagay po na dapat po nating paglaanan ng ating oras, ng ating resources at syempre ng ating panahon. Ayan, kaya naman mga ka-K5, sabay-sabay natin itong huling mga buwan po ng Setyembre na tahakin ng may ngiti, masaya at masigla. Huwag tayong magpapadaig sa ating mga negative energies na nakapaligid sa atin. Paghusayin natin at lalo nating mas galingan pa etong nalalabing huling 4 na buwan ng ating 2025. Looking forward talaga ako, alam nyo, every time na matatapos ang isang taon. Kasi after a year, eto na yung may evaluation process tayong tinatawag sa ating mga sarili. Parang ano na nga ba? Nasaan na nga ba ako? Lagi kong kino-compare yung aking mga nagiging achievements from previous year
to this year and then ano pa yung gusto kong ma-achieve for the next year. Laging ganun yung proseso ko. Why is that? It is for me to be guided, no? Kung ano pa ba yung nais kong gawin, kung ano pa ba yung mga efforts na kailangan kong dagdagan, kung ano pa ba yung mga bagay na dapat dapat pala ginawa ko ng 2025 na pwede kong gawin pa rin ng 2026. At ano pa ba yung mga bagay na nais nating iwan naman, no, para po sa 2025. Kumbaga yung hindi na natin bibit-bitin ng 2026. It is time for us to do that kapag natatapos na, no, o matatapos na po yung ating isang taon. So hopefully kayo din, no, nakakapag-muni-muni, di ba? Nakikita natin kung ano nga ba yung mga pwede para sa atin, yung mga workables, at ano nga ba yung hindi pa na workable para naman sa atin. Ayun, nakakatuwa lang dahil itong 2025 natin, ako, so far, so good. 'Di ba? Maraming challenges. Kahapon nga, nag-meeting kami ng aking mga life coach na. Tapos may pinabunot sa aking card. Ayun daw yung message ng angel at yung message ng universe para sa akin. Dahil ako po ay person with full of energy, 'di ba? Yung hindi nawawala ng energy. At ang aking palaging ang aking nasa puso kasi kapag may gusto kong gawin, parang gusto ko agad makita ng result. Ang message sa akin kahapon ng dalawang baraha na nabunot ko ay patience and appreciation, which is it is okay for us to have that kind of slow downs o yung slow moments para mas ma-appreciate natin yung ating mga result. And be patient on that, no? Kasi sa pagiging pasensyoso, marami po tayong natututunan. Di ba? At marami tayong mga bagay, mga eye-opening situations na makikita kapag pasensyoso tayo. Kumbaga parang hindi nauunahan ng ating emosyon, hindi nauunahan palagi nung kung ano lang yung gusto natin. Di ba? Marami tayong mga madidiscover din sa ating sarili. Ayun lang, nais ko yung bahagi sa iyo, mga ka-K5, kasi napakagandang mensahe nun para sa akin. And hopefully, no, yung mga tao din na katulad ko, yung medyo gusto palagi is may result, meron palagi tayong gustong ginagawa, may mga gusto tayo palagi ma-achieve on our end, no, baka ito yung time natin para hindi naman bumagal ng sobra, pero take time, di ba? To take our time, be patient, darating din yan para sa atin. At syempre, no, appreciate smaller things. May mga bagay kasi na dahil maliit lang para sa atin, no, hindi natin na-appreciate. Pero sabi nga nila, no, yung mga maliliit na bagay yan yung bumubuo dun sa mga magagandang bagay na na-achieve mo. Diba? So yun, magandang usapin at kwentuhan yan ngayong umagang ito. No? Ngayong araw na ito, ano po ba para sa inyo naman, mga ka-K5? No? Yung mga bagay na gusto nyong ma-appreciate at syempre yung gusto ninyong bigyan ng pasensya ninyo ngayon. No? Mas mahaba nating PC ngayon. I-comment nyo po yan sa ating Facebook Live, no? Dyan po sa K5 News FM Olongapo Digital News at sa atin pong 88.7 K5 News FM Olongapo. Mamaya titignan natin at babasahin natin yan. Pero ngayon, mga ka-K5, it's already 7:13 in the morning. Oras na yan, hatid po ng ating mga klinika products. Nandiyan po ang ating Mighty C. Para sa araw-araw po natin pangangailangan, uminom po kayo ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Partneran din po yan, no, ng ating pag-inom ng DTX 500 na panlaban po natin sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom po ng DTX 500, the super antioxidant. Samahan din po yan ng ating DTX Coffee Mix na ang makatutulong sa pagpapataas ng cortisol level po ng inyong katawan. Uminom po ng DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. At syempre, mga ka-K5, ang ating D3 Bio na layunin protektahan ang inyong kalusugan. Uminom ng Klinika D3 Bio na superfood supplement araw-araw. Mabibili, mga ka-K5, lahat ng ating mga Klinika products sa inyong mga paborito at suking butika sa lungsod ng Olongapo, lalawigan ng Zambales, Bataan at Pampanga, at available din po yan syempre sa ating himpinan, second floor ng Macariola Building. Harapan po kami ng munisipyo ng Olongapo City at sa atin pong TikTok, Shopee, and Lazada accounts. Kaya ano pa mahinintay yung mga ka-K5? Anywhere in the world, pwede kayong umorder. Kaya naman, bili na! Ayan, mga ka-K5. Siyempre, mga ka-K5, ganun din. Nais ko po kayong imbitahan, no, para po sa darating na November 21. Gaganapin po ang aming K5 Concert for a Cause. Ito po ay para po, no, sa mga beneficiary po natin sa SOC fee o yung ating
Subic Olonga po Cancer Patients Association po, no, kung saan ay atin po silang bibigyan po ng tulong pagkatapos po netong ating concert, no. And of course, hindi lamang po yan. Ito po ay gabi ng kasiyahan, gabi ng awitan at gabi ng musikahan. Kaya naman samahan niyo po kami, no, kasama po ang ating mga featured artists. Meron po tayong mga featured artists, syempre mga locally talent po natin from Olongapo City. At syempre po, meron po tayong special guest. Magkita-kita tayo dyan para sa mga fans ng Sunkist Lola dahil sila po ay magpe-perform din dyan live na live. Naku, nakaka-excite at nakakatawa dahil alam ko marami tayong mga fans ng Sunkist Lola, lalo na yung Ikaw at Ikaw. Oh, di ba? Sa lahat ng mga may ka-ikaw at ikaw dyan, ako, bumili na po kayo ng mga tickets. Available na po yan sa ating impila, no? Punta lamang po kayo sa ating official Facebook page ng K5 News FM Olongapo Digital News at sa atin pong 88.7 K5 News FM Olongapo. Message lang po kayo dyan, no, para po sa mga tickets po na gusto ninyong i-avail dahil malapit na po magkaubusan. Taray, di ba? Kaya naman bili-bili na mga ka-K5 at see you there. Ayan, oras natin ngayon naman ay 7:15 in the morning. Ayan, napakabilis ang oras natin. No? Anyway, sa ating mga ka-K5, wag po kayong aalis at wag po kayong bibitaw, no, dahil magbabalik po ang ating programang Foro de los Pueblos Sunday Edition. Kasama pa rin po ang inyong ka-K5 Angelo Turno. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. DTX 500 Health Alert. DTX Coffee Mix. May GSC na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problem. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sa ating mga taga-subaybay, isang mainit na pagbati ang pinapaabot sa inyo ng ating programa, ang DTX 500 at Mighty C Health Alert. Alam niyo po ba na maraming masamang epekto sa kalusugan ang kawalan o kakulangan sa tulog? Dahil ang tulog po ay isang paraan ng katawan upang makapagpahinga. At kami pa rin po ang inyong makakasama sa ating talakayan. Ako si Ted Reyes at kasama pa rin natin si Doc Farlan. So, may tanong ako, Doc. Ano po ba ang masamang maidudulot kung palagi tayong kulang sa tulog? Napakaraming masamang epekto, Sir Ted, kung palagi tayong kulang sa tulog. Yun. Parang inalisan na natin ang karapatan na makapagpahinga yung ating katawan eh. Tama. The more kasi na hindi ka natutulog, the more nasisira yung katawan mo. Nako. Kasi hindi siya nakakapag-repair eh. Kaya dahil nga patuloy itong nagtatrabaho sa bawat segundo na ikaw ay gising. Kaya hindi po maganda ang resulta dahil tumataas po yung free radical sa katawan. Kaya kailangan ang sapat na antioxidant sa ating katawan. Araw-araw ay dapat uminom ng DTX 500 at Mighty C D-Alkaline Vitamin C. So sa mga mahilig magpuyat dyan, ha, makinig ho kayo. Take note, ha, lalo na kapag hindi kayo mahilig kumain ng prutas at gulay, pwede po itong magdulot ng memory loss o hihina ang inyong memorya. Bakit nga ba ganun, Dr. Far? Habang tulog, Sir Ted, ang isang tao ay pwedeng pabagalin ng utak ang ibang pinoproseso nito at mapokus ito sa pag-sort out ng memory na nakalap nito sa buong araw. Pwedeng short-term memory or long-term memory man yan. Kaya pag kayo ay nag-aaral, hindi dapat nagpupuyat, ha? Yun. Dahil makakalimutan lang ninyo ang inyong pinag-aralan. Siyempre, dapat naka-DTX 500 at Mighty C pa rin kayo para gumanda ang production ng neurotransmitter sa utak natin na nagsisilbing communicating signal ng ating utak. Yun, kasi mga kabataan kasi ngayon hindi na natutulog dahil sa online games. DTX 500. Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor. DTX 500. Anyways, madalas sa mga nagpupuyat, Doc Far, irritable rin sila. Nagkaka-develop ng nervous breakdown, mainitin ng ulo, emotional at nagkakaroon ng anxiety. Yes, sir. At saka, manghihina ang ating immune system niyan. Pag kulang sa tulog, pakiramdam niya na para kang laging lalagnatin kasi nga sobrang taas na ng antas ng free radical sa iyong katawan. Unti-unting sinisira ang mga functional cells, kaya pumapalya na ang sistema ng ating katawan. Dahil kulang ka sa pahinga under stress ang iyong katawan, kaya dapat sapat ang antioxidant at vitamin C na makukuha natin sa pag-inom ng DTX 500 at Mighty C D-Alkaline Vitamin C araw-araw, Sir Ted. Yes. Alam mo, Doc Far, akala ko kasi yung pagpupuyat, mangangayat ka rin eh. Subalit, baligtad pala yung nangyayari. Mas bumibigat yung timbang mo. Bakit kaya, Doc Far?
Natural lang na pagising ka'y gumagamit ng energy ang katawan. Kaya hihingi ito ng pagkain. Ay, ganun pala. Pero dahil sa kulang sa tulog, nagkaroon ng oxidative stress, hindi na gaanong makapag-function ng mabuti ang brain mo. Again, Sir Ted, ang solution ay antioxidant pa rin from DTX 500 at Mighty C from Mighty C, the alkaline vitamin C na nagpapabuti ng hormone production sa brain at pinapababa din ang inflammation at na nag-neutralize din ng mga free radicals. Yun. So, ang dami pala talagang benepisyo sa pag-inom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw, Doc Far, di ba? Pero yung kape ko, Doc, yung DTX Coffee Mix, ito yung kapeng may antioxidant din. May mga instances kasi na kailangan kong magpuyat, lalo na pag may hinahabol akong deadline sa work. Kaya kung magkakape rin lang naman kayo, mag-DTX Coffee Mix na kayo. Napakagandang choice of coffee, Sir Ted. Sobrang sarap at sobrang healthy pa. Sinabi mo pa, Doc Far. Nako, wala na tayong oras, Doc Far. Maraming salamat mga suki. Hanggang sa susunod. Ako si Ted Reyes. At ako naman si Doc Farlan Sindak na nagsasabing, Health is wealth. DTX 500. Ako si Peter, nakaranas ako ng stroke, paninikip ng dibdib at kirot sa puso. Nag-try ako ng DTX 500. 3 weeks lang, unting-unting nanumbalik ang lakas ng katawan ko at tuluyang wala lahat ng karamdaman ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapa-hot or iced coffee man. Pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Foro de los Pueblos People's Forum. Isang programa sa komentaryo na komprehensibo, objektibo, mapanuri, nagbibigay karaman at walang pigil na tumatalakay sa mga pinakamainit na issue. Foro de los Pueblos People's Forum. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lang sa pinakakampiyon sa News and Current Affairs. K5 News FM 88.7 Olongapo City. Foro de los Pueblos People's Forum. Foro de los Pueblos. At nagbabalik na tayo mga ka-K5 dito pa rin sa Foro de los Pueblos Sunday Edition. Kasama pa rin po ang inyong lingkod ka-K5 Angelo Turno. Mga ka-K5, oras natin ngayon 7:22 in the morning. Oras na natin pa rin po sa inyo ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Dako na tayo mga ka-K5 sa ating mga balitang tinutukan po ngayong araw po ng linggo. Para sa ating unang balita, mga dating miyembro ng MILF nagsagawa ng peace rally sa Cotabato City. Inatayang 100,000 miyembro o walang armas na miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ang military wing ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang nagtipon nito lamang Sabado, Setyembre 6 sa loob ng makasisayang Grand Mosque upang pagtibayin ang kanilang pagkakaisa at paggalang sa mga pinuno ng MILF. Sinabi ng mga organizer na ang rally ay bilang suporta sa mga pamumuno ng MILF-BIAF Chief of Staff at Interim Chief Minister Abdularaf Sami Gambara Makakaw at MILF Chairman Ahod Kagimi Murad Ibrahim. Kabilang sa mga kalahok ay mga base commander ng MILF mula sa buong Mindanao. Sa isang pahayag, sinabi ng BIAF, MILF na ang peace rally ay isang pagpapakita ng kanilang kolektibong pangako sa kasunduang pangkapayapaan, pagtibayin ng pagkakaisa at pagkakaisa ng mga organisasyon at pagtitipon ng kanilang mga taga-suporta at mga nakikiramay sa na manindigan ng matatag sa likod ng kanilang mga commanders. Samantala mga ka-K5, budget naman ng DPWH sa 2025 ipinarerebisa bago ibalik sa Kamara. Tinanggihan ng House Committee on Appropriations si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways na isumite sa Kamara ang 2026 revised proposal ng naturang ahensya na nagkakahalaga ng 881 billion pesos hanggang sa Biyernes ng susunod na linggo, Setyembre 12. Sa pagdinig ng komite ay nagpasiya ang mga mamabatas na sa halip ay ibalik sa Department of Budget and Management ang buong 2026 National Expenditure Program ay minarapat na pagsumitihin ang DBM at DPWH ng revised at bagong panukalang budget nito matapos sa mahirapan si Dizon na sagutin ang maraming katanungan ng mga kongresista sa deliberasyon ng pondo ng ahensya.
Ani ni Swansing, hindi nangangahulugan na lusot na ang isinumating bagong panukalang budget ng DPWH kung di dadaan sa paaniya ito sa masusing pagsusuri ng mga mambabatas. Nako mga ka-K5, ito na naman ang ating usaping, ito na naman po ang ating usaping DPWH, no, na hindi pa rin po namamatay hanggang ngayon at napakadaki pong problema ng ating bansa. Alam nyo mga ka-K5, panahon na naman po ngayon ulit ng paggagawa po ng ating budget para po sa ating bansa, no. At para sa 2026 mga ka-K5, itong mga budget na ito ay sinusumiti po ngayon, no, at pinag-aaralan na dapat mabuti ng ating mga mambabatas at ng ating pangulo po, no, bago po ito tuloy ang isabatas para po sa taong 2026. So mga ka-K5, ang proposed budget ng DPWH para sa taong 2026, ang unang proposed budget po nila ay nagkakaalaga po ng 881 billion pesos. Ito po ay mas mababa po ng bahagya, no, kumpara po sa 1 trilyon po nilang budget netong taong ito ng 2025. So, ang ating ako mga ka-K5, technically, we are really into making our country progressive. Nandun naman po tayo, no. Pero sana po, no, kapag pinag-aaralan ng ating mga kongresista, dahil marami din po, no, ang di umano'y sangkot sa kanila dito po. Kapag pinag-aaralan po sana natin ito, sana po wala po tayong wala po tayong personal na interest na nakaatang, no. Kumbaga, hindi po natin uunahin yung interest natin o interest po ng mga kasama po natin dito po sa pagre-revisa at pagbibisita po, no, ng ating mga budget. Bakit sinasabi po natin ito, no? Dahil mga ka-K5, kahit ngayon po na malaki ang panawagan na panagutin ang mga may kasalanan po, no, para po dito sa mga ghost projects tinatawag natin, no, sa pagwaldas po ng pondo ng DPWH sa hindi maayos na paraan sa mga palpak natin mga flood control projects po, no. At sa dami-dami po, no, ng mga nananawagan na panagutin po yung ating mga contractors, yung ating mga sangkot na di umano'y mambabatas at yung ating mga sangkot po, no, na iba pang individual. Dito po sa usaping ito ay marami pa rin po ang hindi marami pa rin po, no, rather ang bulag at bingi-bingihan po, especially para po sa ating mga mambabatas. Especially ako na mga ka-K5, no, hindi ko sinasabi na unfair yung kanilang ginagawa pong deliberasyon o yung kanila pong pag-alam po, no, at sa gawa po ng investigasyon hinggil po dito sa flood control projects. Kaya lang mga ka-K5, since ang involved natin ay mga mambabatas at ilang mga senador, ang lagi kong tinatanong, bakit napupunta pa rin po sa kanila itong mga ito, no? Hindi ako naniniwala na lahat po ng mambabatas natin at lahat ng mga senador natin ay corrupt. O hindi ko sinasabi na lahat ng ating leader ng bansa ay gumagawa po ng kalokohan. Pero dapat mga ka-K5, alam po natin at alam po mismo ng ating mga mambabatas kung hanggang saan lamang po dapat sila. Kung hanggang saan lamang po dapat yung kanila pong pwedeng gawing tawag ito, pang-marketing po, no, ng kanilang mga sarili. Kasi yung iba mga ka-K5, pagamat may ganito tayong issue, ang laging tanong po, totoo po ba yung inyo pong concern para po sa ating bayan, no, hinggil po dito sa usaping ito? Kasi maaaring concern sila, no, pero sa totoo lang hindi mga ka-K5 dahil baka nakikinabang din sila. So sana lang ay mapunta po sa kamay ng mga tao, tamang tao po ang deliberasyong ito, no. At sana po sa pag-deliver po ninyo o pag-deliberate po ninyo, no, na ito pong budget na ito, sana po mapunta po sa tama. At hindi na po maulit itong flood control projects po natin. Alam niyo tayo mga Pilipino, hindi tayo makakalimot. Ito lamang nakaraan, binaha po muli ang marami pong bayan at marami pong mga lugar sa Pilipinas kung saan po ang tinuturo pa rin pong problema natin ay yung flood control projects natin. Sige, sabihin po natin mga ka-K5, no, na maraming basura ang nagkalat po, no, at ang tinatapon pa rin ng ating mga mamamayan sa ating mga ilog, sa ating kakalsadahan na nagiging sanhi po ng pagbara ng ilang mga drainage system po natin. Pero naniniwala ako mga ka-K5, no, sa tamang proyekto, sa tamang
maliban sa tamang proyekto, sa tama pong mga programa, no, may iwasan po natin yung mga ganito. Unang-una, programa para sa tao at proyekto naman sa infrastruktura, mga ka-K5. Kung tama ang programa pong inihahain natin para po sa ating mga mamamayan, 'di ba? Malamang sa malamang nababawasan po yung mga nagtatapon po sa kung saan-saan. At pangalawa, no, mga ka-K5, kung tama rin po ang mga proyekto at naayos po ang mga proyektong ating ginagawa po sa ating para sa ating mamamayan, malamang sa malamang, mga ka-K5, nakakatulong at nai-address na po natin yung problema po natin sa basura. Alam niyo po, meron akong isang bansa, I forgot kung anong bansa yun, yung kanilang mga kanal, meron pong parang drainage na ginagawa, no? So, bago yung mismong kanal, yung takip ng kanal, bago yung pag sa Pilipinas, pag binuksan mo, diretso kanal agad, no? Sa kanila hindi. Pag binuksan mo yung kanal, hindi po makikita mo agad kanal. Makikita nyo po doon may panalo ng basura. Doon po napupunta yung mga basura at yung tubig dumidiretso lang. Ibig sabihin, meron po silang ganong project na kapag aano na nila, no, everyday, kinukuha yung mga basura at nababawasan po yung pagpunta po ng mga basura doon po sa kanal nila. Sana maiisip ng mga Pilipino na gumawa po ng mga ganong projects, no. Total, magagaling po ang ating mga nasa DPWH. Pera nga na natin, nakukurap natin, di ba? Yung proyekto pa kaya, yung tamang proyekto pa kaya para sa ating mga sa ating mamamayan. Bakit hindi po natin magawa? 'Di ba? Mura lamang po 'yun, yung mga ganung proyekto, no? Hindi po 'yun na aabutin ng bilyong-bilyong piso at milyong-milyong pisong halaga, 'di ba? So sana po ay mabigyan po, no, ng pansin. At sana itong ating bagong DPWH Secretary, si Vince Dizon, no? Si Secretary Vince Dizon, sana po nakita naman natin yung inyong performance po, no, under the LTFRB, kung di ako nagkakamali, or DOT, or, di ba, yung Department of Transportation. Talaga namang napakahusay po ninyo. At sana po dito po, no, this time, ipakita po natin yung husay din po ninyo. At sana po talagang malagas yung korupsyon. Kasi napakadami pong korupsyon. Hindi lamang po tayo matatapos, mga ka-K5, dapat sa ating flood control projects. Actually, like ko sinasabi, dapat lahat ng mga organisasyon o lahat po ng ating mga departamento sa kahit anong pong hanay po ng gobyerno natin, dapat po lahat sila ino-audit din po natin. Hindi lamang po yung DPWH. Kasi dito po natin makikita kung gaano po ba talaga ka-transparent at kung gaano po ba talaga, no, nagiging epektibo po at kung gaano po ginagawa itong mga proyektong ito at hindi lamang po sa papel nakasulat at nakikita. So sana po ganun, no, dahil marami pa pong issue yan, mga ka-K5, hindi po tayo dyan natatapos, no, sa flood control projects. Ang sabi nga nila, no, whether maliit o malaki po yung ninakaw po ng isa po nating opisyal, still pagnanakaw yan para po sa ating bayan. Kaya naman po, ipaglaban natin kung ano po yung sa atin, no, at hindi natin masisisi yung mga kababayan natin. Ito lamang nakaraan, nagkaroon ng mga rally po, no, patungkol po dito sa ating mga flood control projects. Sinugod yung Diskaya family o yung bahay po ng Diskaya family kung saan naghingi pa sila ng request sa PNP, no. Alam niyo, mga ka-K5, sa totoo lang, ayaw man po nating aminin at ayaw man po natin mangyari, no, yung tinatawag po natin na ginagawa po ng mga Indonesian people para po sa kanilang mga corrupt officials. Hindi rin natin makisisisi, no, mga ka-K5, yung ating mga kababayan na gawin po iyon. Sa hirap po ng buhay ngayon, no, tapos sa taas po o sa binigay po na tiwala ng ating taong bayan para po sa ating mga garapal, 'di ba, na mga magnanakaw diyan sa gobyerno, ay hindi po natin masisisi yung ating mga kababayan kung talaga pong sila ay maglalabas po, no, ng sama ng loob para po dito, especially sa mga tao pong nakitaan nila, no, na guminhawa yung buhay habang marami po sa ating mga kababayan ang nagdidildil pa rin ng asin hanggang ngayon. Nalulunod at namamatay pa rin po dyan sa mga peking proyekto na ginawa po ninyo at mga palpak na proyektong itinayo po ninyo na mas nanganganib ang buhay ng ating mga kababayan tuwing umuulan, 'di ba? At ang dami pa rin po natin, mga kababayan, na hindi po naabot ng inyong mga proyekto, pero ang inyong bulsa at ang travel goals ng inyong pamilya ay na-checkan na po halos lahat ng bucket list nila, 'di ba? So hindi natin masisisi ang ating mga ka-K5, no. Sa ating kapulisan, naintindihan ko, 'di ba, yung ginawa ng ating mga kababayan. Talaga na itong nakaraan, no, is hindi natin sa mapigilan, dumating tayo sa dahas. Yes, pero sana, no, in a maximum tolerance, 'di ba?
para po sa ating mga kababayan. Sabi nga nila, hindi dapat ang tao ang takot sa gobyerno po natin. Dapat ang gobyerno po ang takot sa mamamayan po natin. Dahil unang-una po sa lahat, ang mamamayan po natin ang naglagay at nagluklok po sa inyo dyan sa itaas. Kaya nga sinasabi ng marami, no, kayo po na nakaupo, subukan nyo naman pong tumayo. Tamang-tama yung kantang yan para po sa nangyayari ngayon sa ating bansa, no? Kayo pong nakaupo, subukan nyo naman pong tumayo. Baka lang sakaling makita po ninyo yung tunay na paghihirap po ng ating mga kababayan. Dahil marami sa atin madaling sabihin, no, na naintindihan natin kung ano yung hirap ng ating mga kababayan, kung ano yung pinagdadaanan ng ating mga kababayan. Maaring naiintindihan lamang po ninyo sa konteksto po ninyo, pero yung totoong nangyayari po, no, eh hindi po natin alam. So sana, no, matutunan po natin na hindi lamang po ang mabulsa po ninyo yung inyo pong pakakapalin, kundi sana po pakapalin din po natin, no, yung kakayanan po ng ating mga pamayanan po sa buong Pilipinas. Ayan mga ka-K5, it's already 7:35 in the morning. Oras na yung natituro sa inyo ng ating DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mga ka-K5, magbabalik po tayo muli dito pa rin po sa Foro Dos Pueblos Sunday Edition. Maya-maya lamang po yan, matili nakakapit na nakatutok para po sa ilan pa nating mga pag-uusapang balita sa araw na ito. Pero sa ngayon, mga ka-K5, narito po muna ang ilang paalala para po sa inyo. DTX 500 Health Alert. DTX 500. Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500. DTX 500 sa mga butika. Hello po sa ating mga ka-DTX 500 at ka-Mighty C. Welcome po kayo sa ating DTX 500 and Mighty C Health Alert. Ako si Ted Reyes. At ako naman si Doc Farland. I hope na araw-araw ay umiinom po kayo ng DTX 500 at Mighty C, the Alkaline Vitamin C, para palaging protektado ang ating katawan laban sa anumang mga sakit at mga karamdaman. Dapat lang, Doc Far. Anyways, ngayong araw, pag-uusapan natin, Doc Far, ang tungkol sa ating mga mata. Yes. At kung paano ito mapapangalagaan sa araw-araw ng pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, the Alkaline Vitamin C, dahil ang ating mata ay nagtataglay ng 1 milyon na mga nerve cells at kaya nitong mag-focus ng 50 magkakaibang bagay ng sabay sa kada segundo. Galing talaga. Oo, at kaya nitong kilalanin ang 10 milyong iba't ibang kulay. At sa katunayan, Doc Far, 80% ng ating mga natututunan tungkol sa iba't ibang mga bagay ay dahil sa ating mga mata. Ngunit, marami ang pwedeng maging sanihan ng pagkawala ng paningin. Totoo yan, Sir Ted. Isa na dyan ang diabetes na pwedeng makaapekto sa ating mga mata. Yes. Ito ay ang diabetic retinopathy, isa sa komplikasyon na dala ng diabetes, Sir Ted. Tama. Ito ay ang pagkasira ng retina na matatagpuan sa likod ng ating mga mata na nangangailangan ng supply ng dugo. At ang DTX 500 ay sagana sa charantin mula sa ampalaya extract na isa sa mga sangkap nito na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Tama. At dahil sa ang DTX 500 ay napakataas ang taglay nitong antioxidant, kaya ito ay napakalaking tulong sa pagpapababa naman ng tensyon sa mga mata na dulot ng oxidative stress dahil sa mga free radicals. DTX 500. Ako si Peter. Nakaranas ako ng stroke, paninikip ng dibdib at kirot sa puso. Nag-try ako ng DTX 500. 3 weeks lang, unting-unting nanumbalik ang lakas ng katawan ko at tuluyang nawala lahat ng karamdaman ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika ba ang Mighty C Alkaline Vitamin C naman, Doc Far, ay nakakatulong upang mapigilan ang pagkasira ng mga mata sa pamamagitan ng pagpaparami ng collagen sa katawan. Sapagkat ang collagen ang nagbibigay ng estruktura at forma sa lahat ng parte ng mata. Ang Power Duo, tandaan ho rin nyo, Power Duo combination ng DTX 500 at Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ay isang napaka-epektibong antioxidant upang maiwasan ang panlalabo ng mga mata. Yes, Sir Ted. Itong mga free radicals para itong mga kalawang na dahan-dahang kumakapal sa ating mata. At ang problema ay hindi po ito nararamdaman. Yun. Magugulat ka
Teka na lang, bakit nalalabo na yung mga mata ko? Dahil ang karamihan pala ng mga selula na sa ating mata ay nasira na po ng mga free radicals. Naku po. At ang pamamaga ay nag-uumpisa po yan sa mga kugatan sa mata hanggang sa masira na talaga ng tuluyan ang mga nerves cells, Sir Ted. Kaya sapat na yan na rason na dapat uminom na tayo araw-araw ng DTX 500 Dapat lang. na may pinakamataas na antioxidant property sa buong mundo, Sir Ted. Wow. So, well, in fact, mas mataas pa ito sa cherries and berries eh. Yes. So yung pinagsamang kombinasyon ng DTX 500 Dog Far at Mighty C, nakakapagpataas din pala ng glutathione sa ating katawan. Yes, Sir Ted. At ang glutathione na ito ay isang innate antioxidant na ang ibig sabihin nito, ito ay gawa mismo ng ating katawan. To be more specific, ito ay ginagawa sa ating atay. Kaya ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C ay napakainam para sa ating atay. Tama. Dahil nakakatulong ito sa paglilinis sa ating atay at dahil dito ay tumataas ang production ng glutathione. So pag araw-araw kang naka-DTX at Mighty C, the alkaline vitamin C, mababa ang chance natin na magka-diabetes at magka-komplikasyon na dala nito gaya ng panlalabo ng mata at malilinis pa ang atay natin. Anyways, ang tanong ko sa iyo, Doc Far, nakapagkape ka na ba kanina? Yes, Sir Ted. Nako, sarap kaya ng pakiramdam pag nakapagkape ka. Pero dapat yung kape DTX Coffee Mix. Totoo yan. Oo, dahil ito yung kape na nakakape ka na, nakapag-detox ka pa. Yes. Wala na naman tayong oras, Doc Far. Maraming salamat na lang sa mga suking tagapakinig. Ito si Ted Reyes. At ako naman si Doc Farlan Sindak ay nagsasabing magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin. DTX 500. Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic. DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Foro de los Pueblos People's Forum. Isang programa sa komentaryo na komprehensibo, objektibo, mapanuri, nagbibigay kaalaman at walang pigil na tumatalakay sa mga pinakamainit na issue. Foro de los Pueblos People's Forum. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lang sa pinakakampiyon sa News and Current Affairs. K5 News FM 88.7 Olongapo City. Foro de los Pueblos People's Forum. Foro de los Pueblos. At nagbabalik po tayo sa Foro de los Pueblos Sunday Edition. Oras natin ngayon, 7:41 in the morning. Oras na yan, natin pa rin po ng DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Okay mga ka-K5, ayan, may mangyayari po tayong total lunar eclipse mamaya po yan. September 7 po, no, hanggang bukas pa yan, September 8. Bakit ganon? Dahil mangyayari po itong lunar eclipse po natin mamaya pong 11:27 PM po ng gabi, no, September 7, na magtutuloy-tuloy po, no, hanggang yung totality po of the eclipse starting naman ng 1:30 AM. The following day po natin ng September 8 na, no, at ang peak stage na po ay 2:12 AM naman po ng ating September 8. So magkasunod yan, diretso yan from the end ng ating September 7 hanggang pagbukas po ng ating September 8. Makikita po natin yung total lunar eclipse na tinatawag po natin. Makikita daw po yan mga ka-K5 dito sa Pilipinas, no? So dyan, alam ko marami ang nagsiset ngayon dyan sa may SBMA kasi kanina or kagabi, no, tinignan natin yung buwan. Talagang visible naman yung buwan po natin. At marami na ang nagsiset ng kanilang mga dates. Well, whatever it is, no, mga ka-K5, so mapupunta dyan na para manood ng lunar eclipse. Ingat po kayo, and of course, I hope you enjoy po, no, yung inyong panonood po ng total lunar eclipse. Minsan lang kasi ito, mga ka-K5, sa totoo lang. Minsan lamang po ang ating tinatawag na lunar eclipse. Kaya naman, napakagandang pagkakataon na makita po ito. At syempre, no, masubaybayan po natin. Of course, natin batiin mga ka-K5 naman ng congratulations ang pambato po ng bansa po, no, na si Alex Yala. Ayan, ang ating Pinay tennis star na si Alex Yala dahil siya po ang kaunahang Pilipina. Kung hindi ako nagkakamali, no. Or rather, yes, siya ang kauna-unang Pilipina po na nagbag ng first ever WTA title after outlasting Hungary Panas Odvardi sa score po ng 1-6, 7-5 at 6-3 po, no, in Guadalajara,
125 Open Finals po. So congratulations kay Alex Yala, no, dahil siya po ang nag-champion dyan sa 125 Open. So congratulations once again and thank you so much for bringing pride in the Philippines. Nakakatuwa, ang dami natin mga pambato ngayon po, no, na nasa ibang bansa at nakikipaglaban po, no, at dinadala ang bandera po ng ating Pilipinas, di ba? So congratulations ngayon pa lang. Ayan, no? At syempre mga ka-K5, dire-diretso na tayo sa ating mga balitang pong tinutukan ngayong araw. Ito naman mga ka-K5, advocacy group na nawagan sa abolisyon ng VAT. Isang advocacy group ang nanawagan para sa pag-alis ng value-added tax o VAT na binanggit ito bilang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng mga gastos sa produksyon. Ang negosyo advocate, isang network ng mga Filipino entrepreneur, ay nanawagan sa mga mambabatas na bawasan ang kasalukuyang VAT mula 12% hanggang 10%. Ang grupo sa isang pahayag ay nangatwiran na dapat na alisin ang VAT dahil ito ay nag-aambag sa pagtaas ng mga gastos sa produksyon at nagpapataas pa ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ang isa sa mga halimbawa ay ang VAT sa gasolina na sinasabi ng grupo na kung ibasura ay kaagad na magpapababa ng mga gastos sa produksyon at magpapagaan sa mga presyo ng bilihin. Itinuturo ng mga grupo o ng grupo kung paano nakokolekta ng Bureau of Internal Revenue ng 643.85 billion pesos sa VAT noong 2024 habang ang mga GOES at substandard na flood control project ay nagkakahalaga ng higit sa 1 trilyong piso. Sa totoo lang mga ka-K5, ang mga VAT natin o yung mga taxes po natin, napakadami po ngayon. Napakadami po natin binabayaran po, no. Itong VAT na ito, isa po ito, no. Tama naman yung sinasabi po nila. Malaking bagay po at malaking tulong po, no. Kung mawawala po yung VAT po na ito, especially po para po sa ating mga pangunahin po nating mga produkto, no. Sa pagkain, malaking bagay po yan. Sa gasolina, malaking bagay po yan. Ako, sa paano po kuryente at sa tubig po natin yung mga VAT na yan, kung mawawala po yan, napakalaking bagay po para po sa mga Pilipino yung VAT na yan, no. Sinasabi nga ng ating mga marami nga nagsasabi, no, kapag itong VAT natin, siguro naman hindi naman maghihirap ang Pilipinas. Mayaman po ang Pilipinas, mga ka-K5. Hindi ako naniniwala mahirap ang Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Kasi kung mahirap po tayo, bakit po napakadami pong gahaman po at napakadami po nating buwayan, no, na nakikinabang po sa pera at kaban ng bayan po, di ba? Sa totoo lang, di ba, bakit napakadaming magnanakaw po sa ating gobyerno kung mahirap po ang bansang Pilipinas? Kasi kung mahirap po ang bansang Pilipinas, panigurado, no, hindi po nagkakasya po sa kanilang mga bulsa yung ating, yung ating, yung pera po na meron ng ating gobyerno. Pero dahil napakadami pong pera ng ating bansa, no, naniniwala ako na marami po tayong mga magnanakaw dyan sa ating gobyerno at nakikinabang po sa pera ng taong bayan. Ano man lang, no, yung mabawasan po yung paghihirap ng ating mga kababayan para po dito sa VAT na ito, no. Kung hindi maalis, at least bawasan, no. Actually, mas mababa po sana, mas maganda. Kung 2%, 3%, okay na yun para sa ating mga kababayan, eh. Dahil sa hirap ng buhay, hindi nyo naman itinataas po yung sahod ng ating mga kababayan, di ba? Hindi naman po natin pinatataas yung kalidad po ng buhay ng ating mga kababayan. Bagkos, lalo po natin pinahihirapan, no. Kaya tama yung sinabi ng ating isang veteranang journalist, no, si Ma'am Jessica Soho, hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bansa, kundi kasakiman. Diba? Sana man lang yung inyong pagiging sakim na iisip po ninyo, ano, yung ating mga kababayan po na talaga namang nagbabanat ng buto para lamang po may pakain po sa pamilya nila. At lahat na lamang po ata ng pwede nyo lagyan ng tax, nilagyan nyo na ng tax. Diba? Ultimo, yung mga recreational activities ng ating mga Pilipino, yung panonood sa Netflix, panonood ng mga palabas, no, nilagyan na rin nila ng tax. Sa susunod, pati paghinga po natin, may tax na siguro. Diba? Lahat na nilagyan natin ng tax. Yun yung nakakaano doon, nakakaawad. Even yung mga may ipon sa bangko, yung ilan sa kanila, no, mas pinagtibay pa yung kanilang mga taxes. So, hindi na natin alam. Baka sa susunod, kahit piso na lamang, may tax pa din. Makikihati pa rin yung gobyerno natin dahil hindi pa rin po satisfied yung mga gahaman at buhaya dyan sa ating gobyerno. Kasi sa totoo lang, mga ka-K5,
bat na yan, no, iilan po lamang po ang nakikita nating totoong naging trabaho po, no, at totoo po nating mga pinakinabangan po. 'Di ba? Totoo naman eh, 'di ba? Marami tayong daan nga na maayos pa sinisira na eh. Pinapaayos di umano ng mga kung sino-sino para lamang meron silang perang di natin alam kung saan nila gagamitin. As magkano at magkatagal-tagal. Yung iba namang daan, no, ngayon kinonstruct 3 years, 5 years na hindi pa rin tapos. Diba? Dahil lang sinasabi nila wala pa rin pondo at wala pa rin pera. Kung na-turnover na nga sa inyo yung pera, wala pa din. Nga pa din ang mamamayang Pilipino. Nakakalungkot lang para sa aming mga Pilipino, no? Para sa aming mga simpleng mamamayang Pilipino po, yung ginagawa po ninyo. At ang tingin po ninyo sa maraming Pilipino, dahil po ayaw ninyo sa mga matatalinong botante, diba? At mababa po ang kalidad po ng edukasyon natin sa Pilipinas, ang tingin nyo po sa mga simpleng mamamayan po, puro mga walang alam sa mga nangyayari po, no? Sana po hindi po ganon. Dapat nga mas patasin natin yung kalidad po ng edukasyon po natin sa Pilipinas. Unang-una yan, no? Yung mga magsasaka natin. Isipin mo, sa Pilipinas lang talaga ako nakakita, no, na at tayong isa sa mga agricultural countries, pero wala pong pagpapahalaga sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Sa totoo lang. Napakadami po natin mga magagaling, mga matatalinong, mga estudyante, 'di ba? Politiko nga ang tatalino eh. Oo. DPWH nga ang tatalino eh. Hindi natin nakita 'yun, no? Yung mga ano nila ng kaunti at nanakawan na pala tayo, 'di ba? Sana po yung pagiging matalino ng ating mga kababayan, ini-enhance po natin para po maging magandang halimbawa po, no, sa ating mga kabataan at syempre po para makatulong po sa ekonomiya ng bansa po natin. Huwag po natin turuan yung ating mga kababayan na maging magnanakaw. Pinapakita po niyo po yan, no? Sabi nga nila, 'di ba, ang leader ang tawag ito dapat nagpapakita ng magandang ehemplo sa kanyang mga nasasakupan. Pero kung kayo po ay ganyan pinapakita ninyo, sa tingin niyo po, ano po ang kukunin at pupulutin po sa inyong aral ng inyong mga nasasakupan? Kaya nga doon sa mga biro na gusto ko na lang maging anak ng contractor, gusto ko lang magjowa ng contractor. In a way, mga ka-K5, that's tolerance, no? Tinotolerate natin yung mga ganung bagay. Kasi parang sinasabi natin na, okay na yan, magjojowa na lang ako ng contractor para at least yumaman din ako. Well, in fact, dapat mali po yung ganung thinking po natin. Na dapat, no, kahit sabihin natin biro iyon, hindi po natin itinatatak na lang yun sa isip po ng ating mga kabataan at sa isip po ng ating mga mamamayan. Anyway, it's 7:51 in the morning. Oras na yan, hatid pa rin po sa inyo ng ating mga klinika products. Nandiyan pa rin po ang ating Mighty C para sa araw-araw po ninyong pangangailangan uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang DTX 500 na panlaban po natin sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom po ng DTX 500, the super antioxidant. DTX Coffee Mix ang makatutulong po sa pagpapataas ng cortisol level naman ng inyong katawan. Uminom po ng DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, at ang ating D3 Bio na layunin po protektahan ang inyong kalusugan. Uminom po ng Klinika D3 Bio, the superfood supplement araw-araw. Mga ka-K5, mabibili po ninyo lahat ng inyong mga paborito at lahat ng inyong mga paboritong klinika products sa inyong mga suking butika sa lungsod ng Olongapo, Lalawigan ng Zambales, Bataan at Pampanga. At syempre, available din po yan dito sa aming himpilan, second floor ng Macriola Building, harapan po ng munisipyo ng Olongapo City. Ganon din mga ka-K5, available at mabibili nyo rin po yan sa inyong mga TikTok, Shopee at Lazada accounts. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-K5, huwag nang magpatumpik-tumpik pa, bili na! Ayan. 7:52 na po. Bati-bati na tayo mga ka-K5 sa ating mga suki dyan sa Lumang Palengke, Bagong Palengke, Pag-asa Market. Good morning. Good morning, good morning, good morning din po sa lahat ng ating mga chuper naman ngayong umagang ito, sa lahat ng ating mga jeepney drivers, taxi drivers, tricycle drivers at bus operators. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng ating mga biyahero ngayon nakikinig sa kanilang mga cars, radio, ganoon din po sa lahat ng ating mga naabot pa ng ating Facebook Live. Good morning po sa inyong lahat. Sa lahat ng ating mga suki at consumers dyan sa Lumang Palengke, Bagong Palengke, Pag-asa Market, good morning. Good morning, good morning, good morning din po syempre sa lahat ng mga estudyante, empleyado na walang pasok ngayon, nagpapahinga, no? At yung mga papauwi pa lamang, magandang umaga rin po sa inyo at maligayang araw po ng linggo. Sa lahat ng ating mga nanay, tatay, ate, kuya at lolo at lola, good morning, good morning, good morning po sa inyo pong lahat. Ayan o, sa ating mga ka-K5, muli po iniimbitahan po namin kayo on upcoming November 21. Magkita-kita po tayo dyan sa Subic Bay Pre-Fort Zone, dyan po sa ating Subic Gym dahil gaganapin po ang ating K5
Concert for a Cause. Nalayunin pong matulungan po ang ating mga cancer patients mula po sa ating Subic Olonga po Cancer Association po. Kaya naman sa ating mga ka-K5 po, wag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Bilhin na po kayo ng ating mga tickets. Punta lamang po kayo sa ating K5 News FM Olonga po Digital News at 88.7 K5 News FM Olonga po. Mag-message lamang po kayo dyan sa ating mga official Facebook page. At syempre, meron po kami mga tickets po na ibinibenta po para po sa inyo dyan. So, message lang po kayo para po malaman ninyo ang full details ng ating concert. Ako, nakakatawa dahil makikita nyo magpa-perform dyan ang Sunkiss Lola. Yun. So yan ang mga ka-K5, isang oras na naman po ang ating natapos ngayong araw na ito. Napakabilis ng ating oras pero syempre katulad ng sinasabi natin sa ating mga ka-K5, let's stay productive, let's stay energetic, let's stay happy mga ka-K5 para po na naman sa pagharap natin sa isang buong linggo na magsisimula po bukas. Ngayong araw na ito syempre maging malakas po tayo, stay with your family, magkaroon tayo ng family day and make equality time with your family and loved ones ngayong araw po ito. Ingat-ingat po kayo mga K5 at dito na po muna magtatapos ang ating programa ngayong araw po ng linggo. Yan po muna ang mabalitang nakalap namin sa buong linggong ito mga K5 at sa ngalan po ng aming butihin at papagbigay na CEO Doc Ramel Uy, sa aming pong Network Operations Manager Sir Elgin Castaño at sa aming pong Station Manager Ma'am Eileen Cueva Sanchez. Ako po ang inyong naging lingkod, ka-K5 Angelo Turno para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Olonga po. K5 News FM.